Hi guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay at kung nakikita nyo sa likod natin, nandito tayo ngayon sa Our Mansion Resort and Resto Bar. Dito tayo ngayon para tikman yung Pares Overload ni Rosmar. Malis kami ng maaga, alas 5 malis na kami ng Caloocan. And nagdahi kami pupunta dito sa Tagaytay. Pero dahil napakaaga namin, alas 7 nandito na kami. Dumaan muna kami sa Starbucks Hiraya. And tapos hinintay namin ng 10 o'clock dahil 10 o'clock yung pinakabukas dito. So 9:30 nandito na kami. Dito na lang kami naghintay. Talagang plano namin sa araw na ito is matikman yung Pares ni Rosmar. So ayun, so tara samahan nyo kami. So dito makikita nyo yung malaking parking space nila. So kung may dala kayong sasakyan, hindi problema ang parking, napakalaki. Tapos maglalakad kayo pabalik dun sa bandang unahan kasi nasa likod yung parking. Then makikita nyo yung pinaka-building, yan. Tapos papasok kayo sa pinaka-building. Ito yung parang resort na niya. So makikita nyo itong Jollibee. And then makikita nyo yung kanilang pool. So ito yung pool nila pero wala siyang tubig ngayon. Hindi ako sure kung bakit sa araw na nagpunta kami ay walang tubig doon sa swimming pool. Pero as of editing, nakita ko na nakapost na meron na ulit na water yung kanilang pool. Tapos sa akit ka ng hagdan, yan makikita mo na dito yung kanilang parang hall. Napakaraming tables dyan. Tapos dyan na din magsisimula yung pagpila. Tapos yan, makikita nyo nandito na rin yung pinaka-cashier. Then pagkapila ninyo, tapos order na kayo sa cashier. Tapos magbabayad na kayo. And then ang next station naman, kung ano naman yung binili ninyo o binayaran nyo, ay iaabot na agad. Kaya napakabilis ng proseso dahil may mga pre-cook na sila na item and pagkabayad nyo, makukuha nyo na agad kung ano yung binayaran nyo or in-order ninyo. Nakakatakam dito sa station na to kasi nakikita nyo na yung mga pagkain na nakaserve o isa-serve nila para sa mga customer. Umorder kami ng Singkit Joy na 125 pesos, Overload Pares na 100 pesos, Giant Lumpia na 2 pieces for 100, Shanghai Overload na 100 for 4 pieces. Ang next station naman ay yung Unli Soup. Dito lalagyan na ng mainit na sabaw yung Pares Overload and pwede ka na din humingi ng extra soup dito. Pwede ka na rin humingi ng extra soup dito kung gusto mo. Meron na silang extra soup bowl dyan. Ang next naman ay yung Unli Drink Station. Meron silang dalawang flavor dyan, lychee and mixed berries. Tapos lalagyan na lang nila ng yelo pero kung gusto mo ng soft drinks ay additional 20 pesos. Ang susunod naman ay yung Unli Rice Station kung saan pwede na kayong humingi ng kanin pero I suggest na humanap muna kayo ng upuan kasi mahirap nang buhatin ng sabay-sabay ito sa isang tray. Andito din sa station na ito yung mga condiments. Dito makikita nyo na papunta na kami sa upuan na nireserve namin and dahil 6 kami ay sa couch na kami pumesto para isang malaking table na kami and mas comfortable yung upuan dahil may foam sa likod. Bago ko kumain ay sinilip ko muna yung iba pang tables na nasa outdoor pa. Marami talagang tables and chairs. Sa estimate ko baka mga seating capacity nito ay 200 to 250 more or less. As of 10:13 AM o 13 minutes after opening ay marami na agad ang kumakain dito sa Rosmar Pares Overload. Sa estimate ko ay baka nasa mga 40 to 60 person na agad ang customer nila and karamihan ay nakaupo na at kumakain na. Kung nagtataka kayo ba't may mga kamay sa video ay sinusukat ko yung laki ng mga pagkain para makita nyo ang size ng serving nila. Ito yung Rosmar Pares Overload na 100 pesos. In fairness naman ay marami ang laman na chicharon, bulaklak at lechon kawali. Estimate ko mga tig 30 to 40 grams per serving. So mga 70 to 80 grams na fried item ang per serving nito. Ito na at titikman na natin ang Pares Overload ni Rosmar. Pero gustuhin ko man na mag on the spot comment ay hindi ko magawa dahil merong malakas na background music kaya voice over na lang ang ating reaction. Yung sahog na fried items wala akong masabi dahil malasa at masarap pero nakulangan ako sa lasa ng pinakasabaw.
Okay yung texture or yung lapot niya pero wala akong malasahan na base na broth niya. Kasi maaari niyang gamitin yung mga pinagkuluan ng mga fried item para maging broth flavor pero hindi umangat yung lasa nito. Yung chicken is okay lang naman, maganda yung color and crust ng breading pero hindi na juicy and medyo mild ng flavoring. Dahil na din siguro ito sa pre-cooking process nila para maiwasan yung mahabang pila para sa Singkit Joy. Okay yung mabilis yung pila pero downside yung juiciness. Yung Shanghai and Giant Lumpia is same procedure, pre-cook din. Okay yung texture, medyo malutong pa naman pero ang pinaka-comment ko dito is walang lasang mantika. Iniisip ko nga na baka air fried ito or oven bake kasi ang linis talaga ng itsura parang hindi prinito. Yes, healthier option pero hindi mo ma-achieve yung lumpiang Pinoy na ine-expect namin. Overall, sulit naman yung binayad mo kasi unli naman pero of course, nag-expect din tayo ng lasa at linamnam sa pagkain. Again, this is my own point of view and opinion. Maaring iba naman ang lasa ng iba. Yun lang, salamat! Ayun guys, so natikman na natin yung Rosmar Pares Overload dito sa Tagaytay. And kung nais silang puntahan, ito po yung kanilang address at pwede nyo silang ipin sa Waze. Para sa akin ang points nila dito, malinis, ayos, shaded, organized, walang masyadong kalat, no? At maayos yung facilities dito. Kain wise, sulit pa rin naman sa 100 or sa 100 pesos. Okay pa rin naman yung lasa. Okay pa rin naman. So para sa akin kasi 100 pesos and unlimited rice and soup and nasa ganito kang ambience. So, okay pa rin, sulit pa rin naman siya sa akin. Ayun lang guys, thank you.